Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa unang Juan, chapter 5, verse 11 to 13. Sinasabi dito na, at ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sinumang, ang sinumang nasa kanyang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sinumang wala sa kanya ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ayon sa Biblia, malalaman ng mga tao na sila ay ligtas kung naniniwala sila kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero paano natin malalaman na tayo ay maliligtas? Kayang maniniwala na tayo na si Jesus ay ang anak ng Diyos at ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagpapatunay sa kanyang mga inaangkin. Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at tungo sa Diyos. Tayo ay magbago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at magkaroon ng pagnanais na luwalhatiin siya. Ang banal na Espiritu ay nabubuhay sa loob ng bawat mananampalataya at nagpapatotoo na sila ay naligtas. Sa puso natin ang salita ng Diyos at mamuhay ng may pagtitiwala. Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi maaaring mawala. Ito ay dahil ang mga kaloob ng Diyos ay hindi mababawi at hindi niya maaaring sirain ang kanyang mga pangako. Kahit na ang mga Kristiyano ay maaaring umatras o magkasala, hindi sila nasa panganib na mawala ang kanilang kaligtasan. Maaari silang bumalik kay Kristo at mamuhay sa paraang gusto niya sa kanila. Ang banal na Espiritu ay isang garantiya ng kaligtasan dahil tinitiyak nito na ibibigay ng Diyos ang mananampalataya ang kanyang mga ipinapangako. Ang banal na Espiritu ay isang tatak na inilalagay ng Diyos sa mga mananampalataya na minarkahan sila bilang kanya at nangakong protektahan sila. Ang banal na Espiritu ay paunang bayad sa kung ano ang darating, katulad ng isang engagement ring o kahit na anumang bayad sa isang bahay. Ito ay ang isang pangako ng mga mananampalataya ay sa Diyos magpakailanman at maliligtas. Ito ay tatak ng pagtanggap na ang mga mananampalataya ay mga inampon ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay isang garantiya na ang mga mananampalataya ay matatanggap ang kanilang mana mula sa Diyos. Kung natatakot ka sa kamatayan, ayos lang na aminin ito. Tinawag ni Apostol Pablo ang kamatayan bilang ang huling kaaway. Nilikha tayo para mabuhay. Ang pagkahulog sa kasalanan ay nagdala ng kamatayan sa ating buhay. Di ka sa atin na gustong mabuhay at matakot sa kamatayan. Maaaring masakit at nakakatakot kahit na nakakatakot. Ngunit dumating si Jesus upang palayain tayo sa kasalanan at sa banta ng kamatayan. Binigay niya ang kanyang sariling buhay para sa ating kapakanan. At pagkatapos ay bumangon siya sa mga patay. Kaya ang kamatayan ay nilamon ng tagumpay. Ang Panginoon lamang ang makakapagpaalis ng ating takot sa kamatayan. Ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-akay kay Kristo ay nangangahulugan ng pagsunod sa halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa iba. Gagawa ito sa pamamagitan ng pakikitungo sa iba ng may paggalang at karangalan at sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagpapasalamat sa ginawa ni Jesus. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.